Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya. Shoutout kay Jeps. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Rompino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, si Yui ay hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig kila Master Ken at matandang Loss. Totoo bang Ginoong Vin, ikaw ang tanyag na si Sec Master Daryl? Kung totoo man iyon, bakit nagawa mong hindi magtapat sa akin, ang totoo mong pagkatao? Ang hirap isipin na kahit ibinigay ko ang buong tiwala ko sa iyo, lalo na ang pagkababae ko sa iyo. Hindi mo pero nagawa ipagtapat sa akin kung sino ka talaga. Totoo ba lahat ng pinapakita mo sa akin at pinaparamdam na pagmamahal? Sabi ni Yui sa kanyang sarili. Si Yui ay medyo nakaramdam ng pagkadismaya sa mga oras na ito. Dahil sa lahat ng nangyari sa kanilang ni Daryl. Hindi ni Daryl pinagkatiwalaan si Yui, at hindi nito nagawa na ipagtapat ang totoo niyang pagkakakilanlan. Kaya ngayon si Yui ay medyo nakaramdam ng lungkot sa kanyang sarili. Akala ko pa naman pinagkatiwalaan natin ang isa't isa. Dahil sa mga nangyari sa ating at mga nararamdaman natin sa isa't isa. Ay magsasabi tayo ng totoo at wala tayong ililihim. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Maya-maya muli itong nag-isip. Kung ganun man, kailangan ko malaman kung ano ang dahilan mo upang hindi pagtapat sa akin ang tunay mong katayuan. At kung ikaw talaga si Sec Master Daryl. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Maya-maya nagsalita ulit si matandang Loss. Ngunit wag mo na natin ito sasabihin sa iba, dahil mas maganda kay Vin natin malaman ang totoo. Kung sino ba talaga siya? Maliwanag ba? Sabi ni matandang Loss, nang marinig nila Sophie at Yui ang mga sinabi ni matandang Loss. Maya-maya nagsalita si Sophie. Lola, kung talaga siya si Sec Master Daryl, nais kong magpasalamat sa kanya. Dahil sa pagligtas niya sa aking buhay. Sabi ni Sophie habang ang mga pisngi nito ay namumula. Maya-maya mamulong si Sophie sa kanyang sarili. Ikaw pala ang dakilang nilalang sa buong mundo. Naririnig ko lang ang pangalan mo sa iba. Ngunit maswerte ako ikaw ay aking nahawakan noong niligtas mo ako. Nais kong magpasalamat sa iyo ng lubos, Mr. Daryl. At dahil sa mga naririnig ko na mga katangian mo, ay sobrang humahanga ako sa tulad mo. Nais kong makuha ang pag-ibig mo. Sabi ni Sophie sa kanyang sarili. At ito ay nagsalita. Nasaan na ba talaga siya Lola? Master Ken, bakit hanggang ngayon hindi parents sila nakakabalik ni Atelyn? Napakaswerte naman ni Atelyn, dahil nakakasama niya ngayon ang lalaking lubos kong hinahangaan. Sabi ni Sophie sa mahinang tono, at ang mga pisngi nito ay namumula. Nang marinig ni Yui ang mga sinabi ni Sophie, ito ay napakunot ng noo. At tumingin kay Sophie at mamulong. Ikaw, hindi ko hahayaan na mahawakan mo ang aking nobyo. Walang sino mang may karapatan na hawakan si Ginoong Vin. Kung hindi ako lamang. At sa mga oras na ito, bakit hindi pa nga sila nakakabalik ni Miss Lin? Nakakainis talaga. Magkasama na sila ng ilang araw at silang dalawa lamang. Ano na kaya ang ginagawa nilang dalawa sa oras na ito? Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Hindi alam ng lahat, si Lin at Daryl ay nahulog sa isang lagusan. At ang dalawa ay patuloy na naglalakad upang makalabas sa lagusan na kanilang pinagbagsakan. Maya-maya si Master Ken ay nagsalita. Kaya Yui, kung maaari lang kung makabalik sila Vin sa ating lugar. Huwag mo muna ipapahalata na alam na natin ang kanyang totoo pagkakilanlan. Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Baka kasi pag nalaman niya na naalam na natin ang tunay niyang pagkatao. Umalis sa ating lugar si Master Daryl. Alam ko masyado kang malapit na sa kanya.
Ngunit mas makakabuti na wag mo muna sabihin sa kanya ang mga bagay na alam na natin. Sabi ni Master Ken kay Yui nang nakangiti. Nang marinig ito ni Yui, siya ay sumagot, "Oo Master Ken, masusunod." Tuldok, "Mahusay kung ganon. Maaari na tayo bumalik sa ating mga ginagawa. Babalik na muna ako sa labas upang tignan ang mga kasundaluhan elf, at matandang Los. Ikaw na muna bahala sa dalawa, utusan mo sila kung anong dapat na kailangan gawin. Yui, manatili ka na muna dito. Bukas ka na bumalik sa palasyo. Mas maganda tumulong ka sa paggawa ng mga elixir at mga gamot." Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Yui, siya ay bumalik sa ulirat at medyo natuwa ito. "Talaga Master Ken, papahintulutan niyo ako pumasok sa sagradong pagawaan, upang gumawa ng mga gamot at elixir." Si Yui ay biglang sumigla nang marinig niya ang sinabi ni Master Ken. Oo, matagal nang nais ni Yui na matuto sa gawaing ito. At masyado siyang curious kung paano nakakagawa ng mga gamot at elixir ang mga mangkukulam na elf. Maya-maya si Yui ay nagsalita ulit. "Master Ken, ngunit wala akong kaalam-alam kung paano gumawa ng elixir at mga gamot. Baka maging sagabal lang ako sa mga mangkukulam na elf na nasa loob ng pagawaan." Sabi ni Yui sa mahinang boses. Maya-maya nagsalita si Master Ken. "Lahat ay natututunan, lalo na kung gusto mo ang ginagawa mo. Alam ko naman na matagal mo na nais malaman kung paano makagawa ng elixir at gamot, at sa iyong katangian na pagiging matsaga, alam ko makakaya mo ito, at nandyan sila Yui at matandang Los upang gabayan ka." Sabi ni Master Ken. Nang marinig nila Sophie at matandang Los ang sinabi ni Master Ken, ang dalawa ay ngumiti. At si Sophie ay nagsalita. "Tama si Master Ken. Nandito ako upang turuan ka Miss Yui. Ako na ang magtuturo sa kanya Lola." Sabi ni Sophie kay matandang Los. Nang marinig ni matandang Los ang sinabi ni Sophie, ito ay napakamot ng ulo. "Ikaw bahala Apo. Basta tiyakin nyo lang dalawa na hindi kami mastorbo sa loob ng sagradong pagawaan. Ang mga mangkukulam na nasa loob ay masyadong abala sa mga oras na ito." Sabi ni matandang Los nang nakangiti. At si Sophie ay nagsalita. "Oo Lola, Miss Yui, huwag ka na mangamba. Halika na tayo na tumungo sa sagradong pagawaan." Sabi ni Sophie. At mabilis niyang hinayla ang kamay ni Yui at sila ay tumakbo. "Sophie, dahan-dahan lang. Medyo nasasaktan ako," sabi ni Yui. Si Sophie ay ngumiti. "Paumanhin Miss Yui. Sobrang saya ko lang. Dahil kasama kita ngayon upang gumawa ng mga elixir at gamot sa lugar ng pagawaan. Masayang-masaya ako sa mga nangyayari sa atin. Dahil may mga ate na ako ngayon. Kayo ni Ate Lin at ikaw Miss Yui. Dati kasi nakakabagot talaga ang buhay ko sa lugar namin. Pero ngayon, nandito na kayo sa buhay ko. Na kahit nasa ganitong sitwasyon tayo, masaya pa rin ako dahil kasama ko kayong lalaban sa lahi ng mga demonyo." Sabi ni Sophie. Nang nakangiti kay Yui. Nang marinig ni Yui ang mga sinabi ni Sophie, ito ay napangiti. "Ikaw talaga. Galingan mo magturo Sophie upang ako ay matuto agad. Baka hindi mo naman ako turuan ng ayos. At puro kalokohan lang ang matutunan ko sa iyo." Sabi ni Yui sa pabirong tono. At ito ay tumawa. "Haha." Si Sophie ay nagsalita. "Miss Yui naman." At ang dalawa ay nagtawanan. Samantala sa kabilang panig, sa lugar ng sagradong harang, nasa lagusan pa rin sila Daryl at Lin sa mga oras na ito. Ang dalawa ay patuloy na naglalakad. "Miss Lin, alam mo ba na kahit na madaming nangyari sa ating pagpunta sa lugar ng sagradong harang, kahit ito ay mapanganib, masaya pa rin ako sa mga nangyayari. Dahil ito tayo ngayon, magkasama na naglalakad. Hindi ko naisip na mangyayari ito. Para bang isang panaginip na ayoko nang magising pa. Dahil para sa akin, isa sa pinakamasaya mga araw ang makasama ka ngayon." Sabi ni Daryl nang nakangiti kay Lin. Nang marinig ito ni Lin, medyo namula ang kanyang muka at sinabi, "Kahit naman ako Vin, hindi rin pumasok sa isip ko na mangyayari lahat ng ito sa akin. Nasa mabilis na panahon, nahulog agad ang loob ko sa iyo. Kailan lang labis ang pagkagalit ko sa iyo. Sobra kitang kinamumuhian. Ngunit unti-unti kong nakikita ang kabutihan mo at katangian na mayroon ka. Kaya nahulog ako sa iyo ng tuluyan. Mangyari pagbalik natin sa palasyo ay magawa pa rin sana natin makapag-usap ng ganito Vin.
Gumawa ka ng paraan upang makapag-usap tayo. Maliwanag ba? Sabi ni Lynn sa masayang tono. Nang marinig ito ni Daryl agad-agad itong sumagot. Oo naman Miss Lynn. Pinapangako ko yan sa iyo. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Lynn. At maya-maya ito ay biglang napaisip. Oo nga pala, si Miss Yui. Nakalimutan ko si Miss Yui sa aking isip. Paano ko magagawa na puntahan si Miss Lynn upang kami ay makapag-usap kung kami ay makakabalik na sa palasyo? At sigurado ako lubos na magagalit sa akin si Miss Yui, kung malaman niyang kami ni Miss Lynn ay may nararamdaman na sa isa't isa. Kaya sa ngayon hindi niya pwedeng malaman ang namamagitan sa amin ni Miss Lynn. Malaking problema ito kung magkataon, sabi ni Daryl sa kanyang isip. Dalawang babae sa isang palasyo. Medyo mahirap ang aking sitwasyon. Hindi tulad dati. Ang aking mga babae ay malawak ang pag-uunawa at silang lahat ay magkakasundo. Ngunit iba ang dalawang ito. Si Miss Yui ay mahaba din ang pasensya ngunit nito ay selosa. At si Miss Lin naman siya ay may maikling pasensya. Ano na lang ang mangyayari sa akin sa palasyo na may dalawang babae na minamahal? Nako, lagot na. Paano ko ta malulusutan? Si Daryl ay nais umiyak sa mga oras na ito nang walang luha. Dahil sa kanyang iniisip ngayon. Ang dalawang babae na may damdamin sa kanya ay nasa iisang palasyo lamang, at ang pag-uugali ng dalawa ay medyo mahirap intindihin pagdating sa kanyang oras. Maya-maya si Daryl ay napapalo sa kanyang noo. Pak! Maya-maya, nagulat si Lynn nang makita niyang si Daryl na pinalo niya ang kanyang noo. Vin, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Sabi ni Lynn. At nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagulat at bumalik sa kanyang ulirat. Ano? Bakit ko pinalo ang noo ko? Nadala ako masyado sa aking iniisip. At nakakahiya kay Miss Lynn. Maya-maya si Daryl ay napakamot ng ulo at sinabi, Nako Miss Lynn, hindi ko sinasaktan ang sarili ko. May insekto kasi na dumapo sa aking noo. Kaya ito ay aking pinalo. Tuldok, sa tingin ko sobrang tagal na kasi ng lagusan na ito kaya madami insekto na ang nanirahan sa lagusan na ito, okay lang ako Miss Lynn. Huwag mo ako masyado alalahanin. Mas lalo ako mai-inlove sa'yo niyan. Sabi ni Daryl nang nakangiti. At si Lynn ay biglang naglambing kay Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!